Matapos ang nakakalungkot na backstory sa kung paano nabuo ang Phantom Troop, ngayon ay i-review na natin ang Chapter 398 o ang Episode 59 ng ating Dark Continent series. Sa wakas, masasaksihan na natin ang pagpapatuloy ni Nobunaga sa hideout ni Hailey, kung saan matutunghayan din natin ang matinding pagkilos na gagawin nila para makapasok sa sentro ng hideout. Kaya naman, ito ang Mr. AI Anime at huwag na nating patagalin pa, let's go! Pamagat ng ating episode ngayon ay search at nagsimula na dito kina Nobunaga na sinabihan nila ang lalaking nakatira sa room na pinasukan nila na dapat ay pasukin na raw nito ang pinto patungo sa bathroom ng room 1301. Natanong naman itong lalaki kung pagkatapos niyang mabuksan ng pinto ay pwede na ba siyang bumalik sa kanyang room, na sinagot naman ni Finks na hindi, basta pumasok ka lang dyan. Pinaliwanag niya na base sa kanilang narinig, nasa loob daw ng room na iyon ang matandang ini-interrogate noong nina Cholo at Hinrey, pero kung wala na raw ngayon ang matanda sa loob, hindi sila ligtas na yon. Sabi naman ni Nobunaga, so ibig mong sabihin dito na ang matandang iyon ay may teleportation ability. Napaliwanag naman ni Finks na posibleng mapilitan kang matarget ng double o clone ng matandang iyon na biglang nawala na nakita natin sa nakaraang chapter, kaya posible na ang ability ng matanda ay magkaparehong trap at nagsisilbering lookout para sa mga kasamahan nito. Nasagot naman ni Nobunaga na parang mali raw si Finks sa analysis niya na ang teleportation ability ay isang ability mula sa emitter, kaya incompatible ito sa isang conjurer, maliban na lang kung ang user mismo ay nandoon sa room para ma-activate ang teleportation ability. Posible rin sa isang conjurer na magkaroon ng teleportation ability kung ang matandang ini-interrogate noon ni na Hinrey ay hindi isang double o clone lamang, sapagkat ang mga conjurer ay maiintad sa paggawa ng isang room na may komplikadong rules. Pero kung ang room ay may teleportation ability at gawa ng conjurer, imposibleng magawa ito. Kaya ang pinaka-valid na possible scenario ay ang matandang iyon ay isa lang clone na lookout at ibang tao ang nag-set ng trap sa room 1301. Sabi naman ni Finks, tumahimik ka, posibleng specialist ang dinidedmahan. Nasagot naman si Nobunaga, oo nga pala, si Raulo. Mga salitang nagpagalit kay Finks na sabing, ano? Nasagot naman si Nobunaga, ano na? Habang nag-aalitan sila, sabi naman ng lalaking nakatira sa room na nakalock ang pinto sa side na ito. Sabi naman ni Phaeton, i-unlock mo sa susunod kung magtatanong ka pa ng mga kabubuhang tanong, gagawin ko talaga ng ikalawang butas ang puwet mo. Kasi ang pinto ito ang daanan patung room 1301 kung saan dadaan mula sa hideout na kinaroroonan nila sina Finks, kaya dapat i-unlock lang ng lalaki ang pinto. Pagkatapos nitong i-unlock, sinabi niya na wala raw tao sa loob, kung saan makikita ang toilet at ang isa pang pinto ay nakalock rin. Tama nga, sabi ng lalaki, nakalock din ito pero i-unlock niya in. Sabi naman ni Finks, yan lang ang pinto na pwedeng daanan ng nasa room 1301 para makapunta dito sa hideout na kung nasaan tayo ngayon, bakit nakalock din daw yan? Nasabi naman ni Nobunaga na posibleng ang double o clone ng matandang iyon ang siyang naglock sa magkabilang pinto, sabay umalis agad. Nasabi naman ni Phaeton, posible yan, pero bakit? Pinaliwanag ni Finks na posibleng ginawa ito ng matanda para mag-buy time both physically at mentally upang magka-prepare kung sakaling may papasok o mag-i-infiltrate sa kanilang room. Matapos ang naunang eksena, sinabi ng lalaki na nasabi niya ang lahat mula sa kanyang pananaw dahil may kaalaman na siya tungkol sa matanda. Kung dadaan sila sa main entrance ng room 1301, maaalerto sila na posibleng may nagtatago sa bathroom, kaya siguradang mag-iingat sila bago pumasok. Subalit, ayon kay Finks, ang pinto o entrance ng room 1301 ay may trap. Kung papasok sila mula doon, hindi na sila makakapagpa-warning pa na siguro may nagtatago sa CR, gayang sinabi ni Finks, kasi the moment na pumasok sila sa entrance door, ang pader ang siyang nagbibigay ng time sa mga miyembro ni Hailey. Kung ang kagaya nila ay gustong pumasok sa loob at alam na may trap sa entrance, sigurado silang dadaan sa kabilang room kung saan sisirain ng pader na konektado sa room 1301 para makapasok. Kaya ang pader ang nagbibigay ng time sa mga miyembro ni Hailey o sa matanda para makapaghanda. Sabi naman ni Phaeton, posible raw talaga iyon, pero base dito sinabi niya na kung gaon, hindi pala ito matatrace. Sinabihan naman sa ni Finks, sige, lumabas ka dyan sa pintong iyon na siyang entrance door ng room 1301. Nasabi naman ng lalaki, pagkatapos ko bang lumabas, pwede na ba ako makabalik sa room ko? Sabi naman ni Phaeton, hindi pa muna. Bumalik ka muna dito pagkatapos mong lumabas. Kaya lumabas ang lalaki at tumayo sa harapan nila. Sinabihan naman siya ni Nobunaga, okay, bumalik ka na rito bago pa maputol o matanggal yan tenga mo. Ayon kay Finks, wala pa raw nakakatakas kay Phaeton nang hindi nawawala ng isa o dalawang tenga, kaya dali-dali ang lalaki na bumalik. Sa kanyang pagpasok,
Bigla siyang nawala o na-teleport at sinabi ni Phaeton na na-trigger ang trap kahit wala ang matanda na sinabi ng mga underboss. Ayon kay Nobunaga, wala siyang nakikitang iniwang props kaya hindi ito isang barrier-type teleportation ability kundi isang landmine type. Ang barrier type ay gumagamit ng NEN-infused tools gaya ng talisman o ibabang trigger na may effective range at control. Ang landmine type naman ay naa-activate sa isang specific na lokasyon kung saan nilagyan ng ability. Mas malakas ito at torturous ayon kay Finks pero dapat malapit ang creator sa entrance. Posible rin na ang user ng ability ay malapit lang sa area para gumana ang landmine. Dapat nilang malaman kung ang trap ay multiple use or single use. Ayon kay Phaeton, pinakamabilis na paraan para makapasok sa hideout ay pumasok na rin at matag ang trap. Habang papasok na sana si Phaeton, biglang dumating si Wang at sinabi kay Phaeton na teka, si Hinrai ang underboss ng CE ay may proposal sa inyo. Sabi ni Hinrai, posible nilang mahanap ang home base ng Healy. Pwede raw si Phaeton na pumunta at mag-teleport pero saka na lang gagawin kung maririnig muna nila ang sasabihin niya. Kaya nakinig muna sina Finks at sinabi ni Wang na pupuntahan muna o hahanapin ang 2 taong sinususpende na nakadiscover rin sa lugar na yon. Hindi raw siya naparito para magsimula ng issue sa kanila. Ang pinaka-importante raw sa mga mafia ay ang balanse at ang balanseng ito ay balak kasing sirain ng Hailey. Kaya kung balak ng Phantom Troop na durugin ng Hailey, ikinagagalak niyang tumulong sa kanila. Nasabi naman ni Nobunaga, salamat sa offer mo pero pupunta na kami. Sabi ni Finks, teka, hindi ko pa balak pumasok. Tinanong naman ni Phaeton, paano mo mahanap ang home base ng Hailey? Sabi naman ni Henry, gamit raw ang homing device. Itatanim natin ito sa gagawin nating pain para mahanap ang home base nila, dagdag pa niya, at maganda raw na subukan muna nila ito. Nasagot naman ni Finks, alam mo naman na may slaughterhouse ang mga Hailey sa mga biktima nito. Kung magpapadala doon sila ng isang sibilyan, gugugulin lang daw ang Hailey ng 5 minuto para mahanap ang homing device sa sibilyan. Sabi naman ni Henry, tama ka, kaya gagamitin ko na ang aking ability. Na-transform niya ang tool sa isang living thing, kaya ginawa niyang Oyster ang transmitter o homing device. Napaliwanag ba niya na lulunukin ito ng gagawing pain at kahit magkaroon pa ng cavity search o i-check ng Hailey, hindi agad mahahanap ang device. Nasabi naman ni Finks, pero babalik lang naman ito sa original form kapag naubos ang aura na inilagay dito, di ba? Sabi ni Henry, kung ang tool ay masyadong malaki o maliit bilang living thing, mabilis mauubos ang aura. Pero sa ganitong size, tatagal ito ng at least 2 oras. Sinabihan naman ni Finks si Nobunaga na isang hybrid na plano para sa mga pupunta sa hideout, kaya isa sa kanila ang dapat lumunok sa Oyster. Matapos sabihan ni Finks, lumayo naman si Nobunaga at sinabi, isang shellfish? Nagka-food poisoning daw ako noon at ngayon parang nasusuka na kahit tinitignan lang. Sabi naman ni Phaeton, ayaw ko rin kainin ng mga pagkain na hinawakan namang iba. Tumawa naman si Henry sa harap mismo ng Oyster at sinabi, hindi ko naman ine-expect na mapagkakatiwalaan agad ako ng Phantom Troop. May iniisip na raw siyang gagawin nilang pain at walang iba kundi ang sarili niya. Sabi niya, sabay kinain at nilunok niya ang Oyster. Ikinagulat ni na Finks ito at pagkatapos ay binigay ni Henry ang receiver para ma-monitor nila ang lokasyon ng homing device sa kanyang katawan. Bagamat hindi nagpipitch ang sound ng receiver, mas bumibilis ito at ang kulay ng bar ay mas nagiging pula kapag nasa 0 distance ang transmitter mula sa receiver. Ayon kay Henry, nakakapag-react ito depende kung nasa baba o taas ang lokasyon ng transmitter. Pero kung ang tunog ay naririnig pero ang direksyon ay unstable, ibig sabihin ang transmitter ay nasa itaas o nasa ibaba nila. Dagdag pa ni Henry, kung sakaling mapatay siya at idadial ang members, mabubulgar talaga eventually ang plano nilang pagtanim ng homing device sa kanyang katawan. Kaya gagawin niya ang kanyang makakaya para siguraduhin na masave ang transmitter bago pa mangyari iyon at ilang bagay ay papaubayan na lang niya kina Nobunaga. Matapos nito pumasok na si Henry at tuluyan ang nag-teleport. Nasabi naman ni Nobunaga na gusto niya ang personalidad ni Henry na straight to the point. Tinignan naman ni Finks ang receiver at medyo malayo raw pala si Henry. Nasa 500 to 1,000 meter range ang kulay sa display. Natanong naman nila kung gaano kalaki ang ship at sagot naman ni Phaeton na nasa 1,500 meters long, 800 meters tall at 800 meters wide. Nasabi pa ni Phaeton na pumunta sila sa sentro ng Tier 3. Kung ang lokasyon ni Henry ay nasa Tier 3 lang din, mas magiging malapit sa kulay pula ang makikita nila sa receiver. Natanong naman ni Finks kung mananatili lang daw ang kulay kung ang lokasyon ni Henry ay nasa opposite side ng kanilang lokasyon. Sabi ni Nobunaga, ibig lang sabihin niyan ay nasa higit sa 1 kilometro ang pagitan ng kanilang lokasyon, kaya hindi nag-iiba ang kulay at hindi rin nagpipick up ng sigwal ang receiver. Nasabi rin ni Nobunaga, nauha mo ba?
na ikinainis naman ni Finks kaya sinabihan sila ni Phaeton na dapat ang isa sa kanila ay umalis sa lugar. Matapos nito, makikita na na-transfer sila sa isang silid na walang tao. Nasabi ni Hinray, walang tao. Sabay tingin sa bawat sulok at dapat maging alerto siya dahil presko pa ang dugo sa lugar, posibleng mainit at maaring namalaya na sila ng paparating na bisita. Maya-maya, may napansin si Hinray na lubos niyang ikinagulat, ngulit ang dumating o namalaya niya ay si Nobunaga. Nasabi, walang tao rito, na malayo sa ini-imagine niya. Natanong naman ni Hinray, Mr. Nobunaga, bakit nandito ka? Nasabi ni Nobunaga na para tumulong sa kanya. Sabi niya, kung nandito siya, mas mataas ang tsansa ni Hinray na makakasurvive dahil ang dalawang kasamahan niya, sina Finks at Phaeton, ay hindi patiwala sa kanya. Sinabihan daw siya ng manaiyon na papatayin siya kung babatiin niya si Hinray sa pagdating. Alam kong pupunta ka rito talaga, pero hindi niya ikinukonsidera ang posibilidad na sinesetop sila. Ayon kay Nobunaga, ang trap na na-activate sana kung magbibigay ng tiwala ang isang taong na yun lang nakilala ay malakas, kaya dapat pag-isipan kung ano ang kanilang gagawin. Nasabi ni Nobunaga, ikaw na rin na mag-decide sa susunod nating gagawin. At humingi siya ng pasensya dahil wala siyang balak kanina na maalala ang pangalan ni Hinray. Sabi ni Hinray, Hinray ang pangalan ko. At wala daw tamang sagot sa kung ano ang dapat nilang gawin maliban kung susubukan mo na nila ito at umaksyon kaagad gaya ng dapat. May pinuntahan naman si Nobunaga sa isang pader. Nilapitan at hinawakan ito. Makikita rito na may nasense siya at sinabi, no doubt, ito ang home base ng Hylie. Natanong si Hinray, paano ito nalaman? Sabi ni Nobunaga, tignan mo lang ako. Dito naghanda si Nobunaga at inatake ang pader. Ikinagulat si Hinray, ngulit ang atake ni Nobunaga ay unti-unti lang na inaabsorb ng pader at walang naidulot na damage. Sinabi ni Hinray na protektado ang pader ng Nen. Pinaliwanag ni Nobunaga na isang conjurer o specialist ang gumawa nito at mahirap sirain ng lugar dahil mas malapit ang user sa pader kapag mas matigas ang depensa nito. Ayon kay Hinray, mula sa nakuhang video noon, ang trap na ginamit nila para makapasok rito ay posibleng gumamit din ng teleportation ability ng mga Hylie member para makapunta kaagad sa hideout, kaya walang duda na ito mismo ang hideout ng Hylie. Kaya sinabihan na ni Hinray si Nobunaga na simulan na raw nila buksan ng lahat ng pinto rito. Sabi naman ni Nobunaga, sige, sisimulan ko muna rito. Ngunit sabi ni Hinray, hindi, ako na ang magbubukas ng lahat ng pinto. Tignan mo lang ako. Hindi raw kasi pwede nilang i-risk na ang isa sa kanila ay bigla na lang mawala habang ang isa ay hindi nakatingin. Kung sakaling mahuli man si Hinray ng kalaban, at least makikita raw ni Nobunaga kung ano ang nangyari at kung paano ito nag-trigger. Sumang-ayon naman si Nobunaga sabing, okay. Kaya sinimulan na ni Hinray ang pagbubukas ng mga silid. Una ay ang shower room, kasunod ang bathroom at pagkatapos ay ang 3 toilets. Napansin nila na tila malaking pamilya ang nakatira rito. Sabi ni Nobunaga, kung maghihintay lang daw sila dito, posibleng may dumating na isang Hylie member na gagamit ng isa sa mga CR. Ngunit ayon kay Hinray, mas mabuti raw na gumawa na sila ng aksyon dahil sigurado siyang kahit anong mangyari, madedetect pa rin na Nobunaga ang transmitter na nasa loob ng kanyang katawan kahit papamatay siya. Sagot ni Nobunaga, tawagin mo na lang ako sa pangalang Nobunaga, hindi mo na kailangan maging formal pa sa akin. Matapos niyan, binuksan muli ni Hinray ang isa pang pinto. At dito naramdaman nilang may kakaibang enerhiya sa loob ng silid na yon. So ano kaya ang susunod na mangyari matapos ang ginawa ng pagsisearch at pag-iimbestiga sa hideout ng Hylie? Tuloy na nga ba nilang matutuntun si Morana? O may bagong panganib na naghihintay sa kanila? Malalaman natin yan sa susunod na chapter. Dito muna natin tatapusin ang video sa last panel na ito, kaya kung nagustuhan nyo ang video, huwag kalimutang mag-like, comment at subscribe para sa iba pang updates. Maraming salamat, this is Mr. IE Anime and see you guys again on my next video.